Hello po guys. Sensya na po kayo. Ito yung filter na bigla akong napindot eh. So guys, seryoso na. Part 3 po ng life motivation na ginagawa ko bago ko pong content. To God be the glory po. Advance happy holidays to each and every one of us. Isang masagana at panibagong-bagong taon po para sa ating lahat. Papasok na po yung 2024 guys. Magpapaalam na po ang 2023. Ipanalangin po natin sa ating Creator na bitbitin ng pagkakataon at bitbitin, iwanan dito sa 2023 ang lahat ng mga ang lahat ng mga masasamang karanasan ng bawat isa sa atin. At naway pasukin natin ang isang ligtas at mapayapa pang bagong taon. God bless us all po ulit. To God be the glory po ulit. Part 3 na po ito ng life coach ko. Real talk din po. POV din po. Thank you so much po sa inyong lahat na magtatry magtapos ng bagong content ko na to. Samot dalangin ko po sa ating Creator at sa kanyang bugtong na anak na sana po kahit maliit na motivation, na life lesson, na booster ng pagdadagdag ng faith sa bawat isa sa atin ay maitawid ko po sa inyong lahat, sa sino mang magtatry magtapos ng content ko na to. So guys, maraming salamat po talaga. Bahala na po ang Panginoon sa inyo sa lahat ng nakakakita ng content ko. Pasintabi po kung minsan may mga pananalita akong nabibitawan na medyo may tinatamaan eh. Talagang ganun po eh. Minsan po kailangan talaga nating magpakatotoo. Kailangan natin talagang magpakaprangka. Sana po yung iba po dyan na walang ginawa talaga kundi magpakalubog sa kasamaan, sa kalayawan, yung mga mapagsamantalang tao na talagang walang kaabog-abog, walang kakaba-kaba, walang katakot-takot, na in broad daylight nang lalamang ng kapwa, gumagawa ng kawalwalan. Naku matakot-takot po sana kayo dahil hindi po natin masasabi guys. Any moment po pwede nang magbukas yung isang panibagong era. Sabi ko po doon sa mga dati kong content, kung sino pa po yung hindi nakakapanood nung medyo latest kong content na about talaga doon sa paparating na rapture, pati po yung mga nasa pin ko dyan sa profile ko, paspasyalan nyo po, paks na paks po yung mga itinawid kong life coach dyan na Bible verses din po, na any moment po magpapaalam po yung isang era, papasok po yung 1,000 years. Pagpasok po nung talagang rapture, nung harpazo, nung mangyayaring snatching na gagawin ng ating Lord Jesus, papasok na po yan. And then after po ng 1,000 years, wala pong makakapagsabi guys, any moment po mangyayari ang mga bagay-bagay kapag ipinahintulot na ng Panginoon. Isamot dalangin ko po, sana po yung mga lubog pa sa kasamaan, lubog sa panlalamang sa kapwa, lubog sa mga paninira ng mga kamag-anak nila, lubog sa mga panglalamang, pagsisinungaling, yung mga taong yan, matakot-takot po kayo sa Panginoon. Kasi lahat po tayo haharap sa verdict, sa isang araw na hahatulan tayong lahat. Matakot-takot po kayo kasi sabi nga po ng Panginoon, ng banal na salita niya, nakakatakot mahulog sa kamay ng isang Panginoon, ng isang dakilang Diyos kasi makapangyarihan po siya. Siya lang po talagang magbibigay ng parusa sa kaluluwa. Siya lang po ang pwedeng pumatay sa katawan na to at sa kaluluwang nasa loob. Wala na pong iba. Unmatched po yung masama, unmatched po siya. Ito pong masamang ito wala talagang ginawa kundi manghikayat ng magiging kagaya niyang kasing sama niya. Kasi nga po sabi din po ng Panginoon, sabi din po ng isang matuwid na mangangaral na nire-respeto ko kahit papaano, pinaniniwalaan ko lahat ng motivasyong tinatawid niya sa humanity. May mga tao pong hindi na kailangan si Satanas. May mga tao pong hindi kailangan yung wicked kasi likas na masama, likas na tarantado, likas na walang niya. May mga tao pong hindi na kailangan tuksohin ni Satan kasi talagang tarantado, talagang walang niya. May mga tao po naman talagang nagpapabuyo sa tukso ng masama. Matakot-takot po tayo kasi baka po talaga maabutan tayo ng rapture. Maiiwan po tayo dito. Napakarami pong dadanasin ng sanlibutan na to. Sobrang dami po. Kaya dapat matibay ka. Pagka wala kang, hindi mo pinanghahawakan yung pagmamahal ng ating Creator, hindi mo mararamdaman yung presence ng Diyos.
ang mararamdaman mo ay puro katiwalian, puro kapahamakan. Paparating na po yan guys, wag po tayong masyadong magpaka-relax. Kahit po marami tayong pera, marami tayong bahay, matibay ang bahay natin, wala po yung magagawa. Lahat po sabi nga po ng Panginoon, sa isang snap ng kanyang kamay, pwedeng mangyari ang kahit anong gustuhin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po, sabi nga po nung matuwid na mga ngaral, ang Panginoon po pigil na pigil, ang Panginoon po timping-timpi sa humanity. Kasi ang mga tao po wala nang ginawa kundi magbuyo ng kasamaan, magtulak sa kapwa-tao niya na gumawa pa ng masama. Sabi nga po ng Panginoon, dadating ako sa oras na hindi mo ako iniisip. Kaya nga po, ang lagi ko din pong hanggat maitatawid ko, lagi po tayong mag-pray. Kasi kapag nagpe-pray po tayo, iniisip po natin ang ating Panginoon, yung nasa itaas. Kasi sabi nga po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin kasi magaan ang aking pamatok. Kasi kaya din po minsan ng isang tao punong-puno ng problema, punong-puno ng minsan po ang ganda na ng buhay niya. Halimbawa, mataas ang estado niya sa buhay, marami siyang pera, marami siyang business, pero wala po siyang peace of mind. Kasi malayo po siya sa Panginoon Sabi nga po naaalala mo lang ang Panginoon kapag may kailangan ka sa Kanya. Naaalala mo lang na may Diyos kapag masagana ang buhay mo. Hindi po. Hindi po tama yun. Mas malapit po ang Panginoon sa mga taong dukha, sa mga taong talagang naaalala sa mga taong nagsusumakit magpakabuti sa gitna ng sa hirap na. Tingnan niyo po si Job. Saan po ba napunta si Job? Si Lazaro. Kinuha po siya ng Panginoon, naghihintay po sila sa isang eternal life na nakalaan talaga sa mga taong nagtiis, nagtiyaga, na kahit hirap na kahit lubog na sa kahirapan, talagang may Diyos na kinikilala, may Diyos na kinatatakutan. Yan po ang mahal ng Panginoon, yung mga taong ganun. Sabi nga po nung nandito ang Panginoong Hesus, ang mga sinaluhan niyang sa pagkain niya, ang mga sinaluhan niya sa pag-inom niya ng tubig, mga taong dukha. Sabi niya po, hindi kailangan ng manggagamot. Hindi kailangan ng isang manggagamot ang taong walang sakit. Parang ang lalim po parang ang inaano po ng Panginoon. Parang kung lubog ka sa kasalanan, mahal ka ng Panginoon pag nakita niyang nagbago ka Pero kung nagpapakawalwal ka, talagang lubog ka sa kasamaan, hindi mo naiisip magbago, iiwanan ka na ng Espiritu ng Panginoon. Pababayaan ka na niya. Kasi binigyan ka niya ng free will Hindi naman po mga siraulong ang human being na nilikha ng Panginoon Sabi nga po ng Panginoon, magpakamusmus tayo. Ibig sabihin, magpakamusmus ka sa kasalanan. Ibig sabihin, maging bata tayo. Ibig sabihin, wala tayong muwang sa kasalanan. Kasi ang bata po, walang muwang sa kasalanan yan. Not unless ibubuyo yan ng kung sino mong magtutulak sa kanya para gumawa ng masama ang isang bata. Yun po ang gusto ng Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya Sumunod tayo sa mga motivation iniwan niya dito sa humanity. Kaso nga po, ang mga tao, bumaling po sa mga haka-haka. Bumaling po sa mga salita-salita na nagpatawid-tawid ng generation by generation. Nagpakalayo-layo po sa lingap ng Panginoon. Kaya lalo siyang napapasama. Kasi wala pong hinahangad ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kundi ang tayo imaligtas, kundi ang tayo yakapin niya ng kanyang katuwiran. Kaso mga tao nga po, mas gusto pa nila yung magpaaligaw sila kaysa ipakita nila sa Panginoon na gusto nilang magpaalaga sila sa pagmamahal ng Panginoon. Yan po ay totoong-totoo. Kaya po sabi nga po ng Panginoon tumawag ako, ayaw nyo. Kaya sa oras ng ako naman ang magbibigay ng verdict ko, ako naman ang tatawa sa inyo. Kasi hindi nyo ako pinapansin nung tinatawag ko kayo Kaya walang sisihan. Sabi nga po ng Panginoon, gawin mo ang gusto mo. Pero dadating ang panahon, ako naman ang makakapangyari. Kasi nga po, mismo nga pong mayayaman, mismo nga pong presidente, hindi niya hawak ang buhay niya Panginoon lang po ang may hawak ng buhay ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Sundan niyo pa po. Sana po kahit papano I can make sense. Nakakapagtawid ako ng maliit na motivation sa bawat isa sa atin. Sa bawat isang makakakita ng content ko na to. Thank you so much po for watching. God bless us all po and to God be the glory po. Amen.